Mga Bilang, chapter 19, verse 1 up to 22. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ito ang palatuntunan ng kautusan na inuutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamato. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote at kanyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang guyang bakang babae, ang balat niyaon at ang laman niyaon, at ang dugo niyaon, sangpo ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sidro at ng isopo at ng kulay grana at ihahagis sa gitna ng pinagsusunugan sa guyang bakang babae. Sa kalalabhan ng saserdote ang kanyang mga suot at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaba ng kanyang mga suot sa tubig at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinaktubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng guyang bakang babae ay maglalabahan ng kanyang mga suot at magiging marumi hanggang sa hapon. At sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nagkipamayan sa kanila ay magiging isang palutuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya ay hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay, ng bangkay ng taong patay, at hindi maglilinis, ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon, at ang taong yaon ay ihiwalay sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya. Siya ay magiging marumi, ang kanyang karumihan ay sumasak kanya pa. Ito ang kautusan pagka isang tao ay namamatay sa isang tulda. Lahat na pumapasok sa tulda at lahat na nasa tulda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal na parang ng alin mang ipinatay ng tabak o ng bangkay o ng buto ng tao o ng libingan ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa 3 araw at sa 7 araw at lilinisin niya siya sa 7 araw at siya ay maglalaban ng kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon
Ngunit ang taong magiging marumi at hindi na maglilinis ay ihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan, sapagkat kanyang inihawa ang santuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya ay marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kanyang mga suot, at yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon. Amen, Lord. Papuri sa iyo, Panginoon, magpakailanman.